Masarap din yung ano, toast bread na lalagyan mo lang ng butter and honey. Napakasarap. Ayaw, kainin na asawa ko to eh. Itong tinapay na to. Hindi raw masarap. Puro ano raw eh, seeds na ano. Hindi raw masarap. Kaya ubuhin ko. Ayaw ko itapon. Isang slice lang. Hindi ako pala kain ng tinapay nila eh. Kape. Okay lang. Ayan, mag-alas 8 na ng gabi. Good evening guys. Tayo na naman ay gagala around city dito sa kanila. At ipapakita ko ngayon medyo walang snow. Medyo tama lang ang timpla ng temperature dito sa labas. Kaso nga lang malamig pa rin. Parang super aircon. Kaya tara, magtambay tayo sa labas ngayon. Boring na boring talaga ako sa doon sa kwarto, nantok ako. Oh. Kaya tara, labas tayo. Wala pa yung asawa ko eh. Ayan oh. Ayan. Gabi. Ayan yung may mga tao. Ayan, naging negra ulit tayo ngayon. At ayan, kukuha tayo ng magandang video ngayon dito. Sarado natin yung yung jacket ko kasi malamig. Doon tayo sa train station magtambay. Ayan. Ganito rito. Ayan. Medyo maganda yung ayan yung tram. Ayan, di ba maganda rito sa kanila? Kunin nyo na kasi akong tour guide dito. Oh. Alam na alam ko ang pamumuhay dito sa kanila. Ayan. Ayan pa isang tram. Every 5 minutes sabi ng asawa ko may tram na dumarating. Kung halimbawa yung tram is under or sira, ano bang ibig sabihin sa English? Ang sinasakyan ng anak ko is bus. Kapag sometimes walang mga train dito, ang sinasakyan ng anak ko tuwing umaga papasok sa school is bus. Malaking bus. Punong-puno yun. Oh, tapos itong mga tram na to, pang city lang to ha. Katapos connecting to another city to sa ibang city dito lang. Pero sa mga probinsya malabo. Wala kang masakyan. Mga bus. Okay sa bus. Pero yung tram every ganito na may stop, wala. Ayan na parating na yun. Isa pang tram. Doon tayo. Ay, dito tayo. Daming mga binatilyo. Malamig. Kailangan nating ano ba yan? Saradong jacket ko. Tara! Ayan, nasa bahay na tayo. Kanina ay naglibot-libot ako dyan sa city ulit at nag-exercise ulit. Ayan, napagod din at umuwi rin ako. Kumuha ako ng ilang video. Anong oras na? Alas 8 na yata. Mag-alas 8. Ayan, nagutom ako. Nananghalian lang ako kanina mga anong oras yata yun? Alas 2 or alas 3. Ayun, hindi pa ako nag-dinner. Pati yung anak ko, nagagahan lang hanggang hindi pa kumakain yan. Alam ko yung kumain yung kagabi, halos madaling araw na. Madaling araw na kasi itutulog yan kapag wala siyang pasok sa school. Magkakapi ako. Malamig sa labas na yung gabi. Napakalamig. Ayan.
gusto kong magkape para hindi ako antukin. Kasi kapag nakaupo ako doon sa yan sa computer room ko, may nantok na ako. Iba na talaga kapag tumatanda yung tao. Tulad ng asawa ko. Nakaupo lang sa upuan niya. May na, kala ko may ginagawa sa computer. Ayun pala, na doon, natutulog na. Pagsilip ko, tulog na. Ay nako, tahimik na tahimik dyan sa kwarto niya. Kasi dito sa amin, tag-isa kami ng kwarto para sa computer room. Dito ang kwarto ko para sa computer. Tapos doon sa kanya. Hindi kami pwedeng magsama sa isang kwarto kasi mag-aaway lang kami. Kasi kung sino ang maingay, ayaw niya na maingay, ayaw ko rin na maingay. Ayun. Kasi kapag nakikita ko siya sa tabi ko, parati ko siya hindi siya makapag-concentrate kasi tanong ako ng tanong, nagkukwento ako kung ano-ano, o yun. Hindi siya makapag-concentrate. Lalo yung anak niya diyan. Pagalitan niya tagabi. Kasi madaling araw na, nagko-computer pa rin. Ayun, nagalit tuloy siya. Wait lang. Magkape tayo. Magkunti lang. Ano? Bumili ako ng bagong butter. This is old. Ay, yung butter ko na bago, hindi ko pa nabubuksan. Ay, itong sa nilalagay ko sa kape ko, na ba yung wayway yung nilalagay ko sa kape ko yung hindi asukal, honey, masarap, healthy pa. Ay, ito, nangangati na naman. Ito yung ito, nagpa-appointment na kami para sa pagpapalaser. Itong nunal na to, nag-iiba-iba ang kulay nag-iiba rin yung shape. May cancerous, kaya kailangan alisin ko na kaagad. Baka mamay kumalat pa yun kung saan-saan. Hindi delikado. Next week yata ang appointment ko. Ganito yung doktor dito. Kahit na may pera ka, kung walang available, sa punong-puno yung schedule nila, hindi kanila unahin kahit na sabihin mo emergency. Ganun yun dito. Kung sinong naunang nagparehistro, siya ang mauuna. Nung yung biyanan ko kailan ba yun? Kahit na masakit ang ipin mo rito, kahit 24 hours kang sumasakit ang ipin mo, hindi ka basta-basta makapunta sa doktor. Magpa-appointment ka muna. Nako, pag sinabi ng doktor, next week pa, nako, magngangawa-ngawa ka gabi-gabi sa higaan mo, sa sakit. Pwera lang talagang masakit na emergency na yun. Sa emergency, yun ang tumatanggap ng talagang emergency. Yun ang tinatanggap nila walk-in. Hindi yung magpapa-check up lang, ay nako, wala yun. Ganito dito yun. Pahirapan. Hinabihan nga ako kasi nagpa-check up ako sa Taiwan about sa ipin ko, nagpalinis din ako doon. Sabi niya, may medyo sira na doon sa ilalim. Sabi niya, kailangan mo ng yung papasta para hindi na masira lahat. Ay dito, wala kaming dentist, punong-puno. Tawag kami ng tawag sa doktor kung may available ba. Sabi nila, isang taon na raw na puno, walang available. Mapapamura ka sa sa buwisit mo Sabihin ba naman na isang taon daw na walang available. Tapos walang space para pa sa appointment. Tapos sasabihin pa namin, how about next year? Wala rin daw available. Loko-loko ang mga dentista rito
sabi mo about next year, wala pa rin daw wala pa raw available. Tingnan mo ang mga loko-loko rito, mga dentist. Kaya kung may mga anak kayong ano rito, may mga anak kayo rito, tahuan niyo sa kanila, doktor ng itin. Kasi mabintang ano rito, maraming customer parati yung dentista ng itin dito. Sabi mo ba naman? Tapos yung doktor pa namin hindi taga rito yata, Russian yata or Ukrainian. Sabi ng asawa ko. Loko-loko yun eh. Sabi ba naman this year wala raw available. Puno na raw yung yung clinic niya ng appointment. Sinabi pa namin na pwede bang isingit mo kami about next year. Wala rin daw. Loko-loko talaga yun eh. Ay nako. Ayan nag-ano ako. Nauutom ako. Hindi, ayoko na mag-rice kasi gabi na. Ano lang, tinapay with honey and butter lang. Pwede na yun. Ayun, tinapay, honey with butter. Ayun o. Ayun, ano ko. Paubos na eh. Yung isa, bumili ako ng bago. Hindi pa na ayun, ayan, yan yung honey ko. Ayun, diba? Kain tayo. Mamaya yung anak ko, kakain din yan. Hindi ako nagbigay yan mga 3 araw na. Kinamad talaga ako. Baka may tinapay pa nga asawa ko yung malaki pa. Mura lang to, laki nito oh. 40 lang. Ganito kamura yung mga tinapay dito sa Czech Republic. Yan. Manood kayo sa mga vlog ko. Matututo kayo sa akin. Subscribe nyo na rin ako. Ayan. Harap. Dami po nalagay na yung honey. Masarap din yung toast bread na lalagyan mo lang ng butter and honey. Napakasarap. Ayaw, kainin na asawa ko to eh. Itong tinapay na to, hindi raw masarap. Puro raw eh, seeds na hindi raw masarap. Kaya ubuhin ko, ayaw ko itapon. Isang slice lang. Hindi ako pala kain ng tinapay nila eh. Kape, okay lang.